Isa na naman. Isa na namang online loan platform ang sisilipin natin. This time, maximum loanable amount niya daw is 80,000 pesos. At meron pa siyang 4.7 na stars. Bagong-bago. Bago ko lang siguro na notice. Yung loan app na to ay si Ace Cash Credit Loan App. 4.7 stars na download po sa iOS. 8,000 yung maximum borrowable. Meron bang ganun? Borrowable amount. 80,000. Application process. Personalized loans. Kung nag-iisip pa lang kayo, nagbabalak pa lang kayo na mag-utang sa loan app na to, wag muna mga best. Panoorin nyo muna yung video na to. At dahil sinubukan ko siya para sa inyo. Hello everybody! Welcome back to my channel. It's Ate Red here. And today, isa na namang loan app yung susubukan natin. This video is not sponsored. It's based on my personal experience. Dahil, dinownload ko yung app, sinubukan ko siya at na-shook. Joke lang. Hindi ko gusto yung kita ko, pero nasa inyo yan kung uutang kayo dito o hindi. Take note guys na ito, yung loan app na to, gives you the option to delete kung sakaling ayaw mo sa kanya at hindi ka umutang kasi alam na, napaka-precious ng ating personal information. Ba't mo naman i-download at susubukan yung isang loan app kung hindi mo pa alam what to expect. Kahit na sinasabi niyang rehistrado siya, but that doesn't mean na okay siya para sa inyo. Yung mga IDs na tinatanggap ng loan app na to is driver's license, UMID, passport, national ID, TIN, health card or PhilHealth, postal ID, PRC, SSS, at Pag-ibig. Feeling ka ba na ibigay mo yung ID, yung information, picture ng ID mo at selfie mo sa isang loan app na magkano ba yung na-approve? Ikakaltas. Pagkatapos kong ibigay yung aking mga personal information, saka ko guys nalaman, wag na lang sa loan app na to. Sabi niya maximum loanable amount daw is 80,000 pesos. Pero, syempre, kapag bago ka dito, expect ka na mababa. Kaya yung naging offer sa akin is 3,000 pesos. Yung ikakaltas niya ay 1,140. Wow, zero interest pa daw. Pero yun na, ayun na, bumawi na sa service fee. Kaya yung matatanggap mo is 1,860 na lang. Pahit ka ba dun? After 7 days, babayaran mo 3,000 pesos. Yung matatanggap mo 1,860. Binigyan mo sila ng kita na 1,140. Yung repayment daw may padalawang installment pa siya. Pero, more than 90% of your loan, bayad na in 7 days. Yung second installment mo na 30 pesos, matagal pa daw yung due, pero ginagawa lang nila to parang niloloko tayo para lang makapag-comply sila sa sinasabi nilang 91 days, long term daw, installment daw. Pero yung totoo 7 days lang naman pala to Kung ako lang yung masusunod, ayoko sa loan app na ganito. Yung service fee na almost 30% or 35%, hindi po yan acceptable. Huwag tayo paloko sa mga ganong klaseng mga loan platforms. Kung napasubo ka, hindi mo naman pala tinanggap ng loan, pwede ka mag-delete ng account dito. But really, sa inyo yan guys, kung mag-a-apply kayo sa ganito. Walk through tayo just in case. Para alam nyo yung nangyayari. Kung ayaw nyo pa rin maniwala na yung possible nyo magiging offer. So yung loan app na to, meron po siyang 4.7 stars. Pero yung sinasabi ng mga tao na nagbigay sa kanya ng 1 star only, it's the worst loan app. Face recognition daw is broken. Trash yung agents. Red flag na yan. Kung sakaling dinownload mo siya at hihiram ka dito, notifications daw, ako hindi ko na to inaalaw. Pa-cute siya. Pero hindi pala cute yung kanyang ikakaltas. Naging maximum loanable amount, 20,000 pesos pag bungad ng app. Loan term, 121 days. Alam na natin, hindi yan totoo. At interest rate, sabi niya, 0.07%. I-click mo yung apply sa baba. Pa-cute siya. Nakakairita. Tapos hihingi niya yung phone number mo at verification. Mag-verification code ka. Siyempre, bibigay ka ng consent sa kanyang privacy policy. Alam na natin na dun sa privacy policy, i-reveal niya kung anong mga sisilipin niya sa cellphone nyo. Kaya dapat nag-iingat tayo. So, access daw your location. Allow while using the app, ID, and facial verification. Pipicturean mo yung ID mo. Scan your face to complete the verification. 2 choices ka dito tulad din dun sa isa na ni-review natin. Pwede mo kunin sa album mo. Pwede din i-take mo yung actual
picture. At pag na-take mo yung picture, pag clear yung pagkakakuha mo, ika-capture niya yung details mo. Iko-confirm mo lang kung tama ba yung pagka-copy niya. Hihingi po siya ng personal information like your education, your marital state, number of credit cards. Mayroon ako maraming credit card. Hindi ako mauuwi sa mga loan app na ganito. Pero dapat hindi ka rin pasaway. Gender, and then, yun. I-click mo yung next step. Email, address, loan purpose. Ako siya guys, kasi kahit nasabihin mong unemployed ka, hingi po siya ng work experience. Monthly salary at kung kailan ka nagsisweldo. So, 5 po yung contact information na hihingin niya. And then, yung disbursement methods niya ay e-wallet at bank. Pero para sa akin, hindi natin dapat binibigay yung ating bank information sa mga loan. Sakali wallet naman, marami e-wallet. Marami kang choices dito. GCash, CoinsPay, Maya, GrabPay, and so on and so forth. Meron pa siyang warm reminder. Paki-double check lang po ng number na binigay mo para hindi maligaw yung pera at sa kanya ipapakita yung offer. Hindi po siya auto loan. Kaya iwasan niyo po na mag-click ng confirm. Huwag mo i-confirm kung ayaw niyo sa loan app na to. Meron siyang delete account, pero syempre, mas magandang alam niyo yung anong meron sa loan app na to bago pa naman kayo magbigay ng personal information nyo. So, pag-click mo ng delete account, ila-log out ka niya. After daw deactivation, di ka makapag-sign in. Wala namang password dito. Kahit na delete niya yung account mo, ibibigay mo lang naman yung phone number mo tapos mag-verification code ka, diba? So, parang kalokohan yan, So, pag kinlik mo yung delete out, parang nilog out ka lang niya. Ewan ko kung na-delete niya talaga. So, that is why, guys, palagi kong ini-emphasize again and again and again dito sa channel na careful po tayo. Kung hindi pa kayo subscribe sa channel na to, subscribe kayo dahil ako yung nagtatry ng loan app para sa inyo. Anyways, guys, mabuti na yung meron tayong heads up. Kung meron kayong gustong pasilip ng mga loan apps, comment nyo lang below. Pero bago ko ipag-comment, i-search nyo muna yung mga videos ko kasi baka nagawa ko na ng video. Kasi kung sakaling gumawa ulit ako ng isang video, may isang charot tayong viewer dyan na magsasabi, magre-reklamo, recycled content daw. Bakit ko dyan? So, thank you so much for watching. And then, I really hope meron kayo natutunan sa video na to. I will catch up with you on the next vlog. Bye!